Midnight Man. Magandang araw, Sir Mac. Ako nga pala si Yam. Matagal ko nang gustong ikwento sa iyo to pero ngayon ko lang talaga naisipang isulat. Hindi ko kasi makalimutan yung nangyari sa isang tenant namin. Hanggang ngayon, bumabalik-balik pa rin sa alaala ko ang lahat kahit na hindi ako mismo ang nakasaksi. Galing kami sa pamilyang maayos naman ang kabuhayan. Negosyante yung mga magulang ko. May 3 branch ng car wash. Tapos may 8 unit ng paupahan na ang mama ko ang nag-aasikaso. Malapit lang yung bahay namin sa paupahan namin. Kaya madalas kung hindi bank transfer ang bayad ng tenants, sa bahay na mismo dinadala. Isa sa mga tenant namin si Julie. Nasa mid-20 siguro siya. Empleyado sa isang mall. Mag-isa lang siya sa unit. Wala kaming nakikitang dinadalang bisita o kung ano. Maayos naman siya nung una pero yun nga. Sabi ni Mama, madalas siyang madelay sa pagbabayad ng renta. May mga pagkakataon pa nga na umaabot pa ng 1 buwan bago makabayad. Si Mama na mismo yung nagtitext, tumatawag, o kung minsan pinupuntahan pa siya sa unit para singilin. Hanggang sa dumating yung araw na hindi na raw sumasagot si Julie sa mga text ni Mama. Magdadalawang linggo na siyang delayed sa bayad. Kaya napilitan si Mama na puntahan siya. Maaga pa nun, mga 7:00 ng umaga. Para siguradong hindi pa umaalis ng bahay si Julie para pumasok. Kinatok niya yung pinto pero walang sumagot. Naisip ni Mama na baka tulog pa o wala sa unit. Bukas na lang daw siya babalik, sabi ni Mama pag uwi niya. Kinabukasan, bumalik si Mama, Sir Mac. Pero ganun pa rin. Wala pa ring sumasagot. Nagtanong-tanong na siya sa ibang tenants kung nakita ba nila si Julie o kung alam nila kung nasan. Pero sabi ng mga ito, ilang araw na rin nilang hindi nakikita si Julie. Hindi rin nagre-ring kapag sinusubukang tawagan ni Mama yung number niya. Sumunod na araw, may nagsabi sa Mama ko na narinig daw nila na parang may tao sa unit ni Julie. May gumagalaw daw sa loob. Parang may inaayos o inuusog na gamit. Tapos maya-maya raw, narinig nilang umiiyak ito. Gusto na nga daw katukin ng isa sa kanila. Pero sabi nung asawa niya, wag na lang. Baka raw may pinagdadaanan lang at wag na lang makialam. Sa pang-4 na araw, Sir Mac, naisipan ng mga magulang ko na puntahan na ulit. Sinamahan na ni Papa si Mama kasi nga parang hindi na tama yung tagal ng pagpalya sa pagbabayad ni Julie. May dala na ring gamit si Papa na pwedeng ipangsira sa kandado. Kasi kahit may duplicate key si Mama, hindi niya rin mabubuksan yung pinto. Pinalagyan kasi ni Julie ng isa pang kandado yung unit niya. Pagdating nila sa paupahan namin, may lumapit sa kanilang isang tenant. Sabi nito, kagabi raw narinig na naman nila si Julie. Parang may inaayos daw ulit na gamit. May inuusog. Tapos umiyak na naman daw. Kinatok na nga raw nila pero di sila pinagbuksan. Bigla na lang daw tumigil sa pag-iyak. Tapos wala na. Tumahimik na ulit. Doon na nagdesisyon si na Papa na sirain yung kandado. Nang mabuksan na yung padlock, ginamit ni Mama yung duplicate key sa doorknob. Pagkabukas nila, doon na tumambad sa kanila yung eksena na hanggang ngayon. Parang napipicture ko pa rin sa isipan ko. Napasigaw daw si Mama tapos si Papa, napamura na lang sa gulat. Nakabitin si Julie sa kisame. Lubid yung ginamit niya. Nagbigti siya, Sir Mac. Yung itsura niya,
Kwento ni Mama. Dilat ang mga mata. Nakalawit yung dila. Kulay ube na yung buong mukha niya. Sabi pa ng mga nagbaba sa kanya, halos 1 linggo na raw siyang patay. Base sa kalagayan ng katawan. Naging palaisipan patuloy sa mga magulang ko at sa mga katabing unit ni Julie yung tunog ng gamit at mga paghikbi sa kanyang unit. Kasi kung 1 linggo nang patay si Julie, malamang kaluluwa niya na lang yung naririnig nila. Buti na lang daw at may nakuha si Mama na number ng nanay ni Julie mula sa dati nilang usapan. Agad nilang tinawagan at kinabukasan. Dumating yung nanay ni Julie kasama yung kapatid niya. Doon namin nalaman yung totoong kwento. Sabi ng kapatid niya, halos gabi-gabi daw niyang kausap yung ate niya sa tawag. Umiiyak daw palagi si Julie. Kwento ng problema sa pera. Ayaw pa nga raw ipasabi sa nanay nila. Ang dami na raw nitong pinagkakautangan. Hindi na daw alam ni Julie kung paano pa makakaahon. Sabi pa ng kapatid niya, kung alam ko lang na ganito nakalala, sana hindi ko na hinayaan si ate na tustusan pa kami. Yun pala Sir Mac, halos hindi na kumakain si Julie. Halos lahat ng sahod niya pinapadala sa kanila para sa gastusin ng pamilya. Nagkasakit pa raw yung tatay nila, kaya lalo itong nalubog sa utang. Sa madaling salita Sir Mac, nagawa ni Julie na wakasan ang kanyang buhay dahil hindi na niya kinaya ang bigat ng pasanin. Hindi na siningil ni Mama yung nanay ni Julie sa natitirang 1 buwan na renta. Sa katunayan, ibinigay nila ng buo yung idiniposito ni Julie noon. Tulong na rin sa kanila kahit papano. Kaya sa mga magulang dyan na may breadwinner na anak, sana palagi nyo silang kukumustahin. Kailangan palagi kayong nakasuporta at nakaalalay sa kanila at hindi lang basta hingi ng hingi. Hindi nyo alam baka nabibigatan na rin pala sila. Yun lamang po Sir Mac. Salamat po. Hello po Sir Mac. Tawagin mo akong Ern. Dati akong tambay at gala sa amin. Alam mo na, yung tipong kahit anong trip ng barkada, game ako. Inuman, gala kung saan may gulo o kasayahan, andun ako. Ang totoo hindi talaga ako sugarol. Hindi ako nahilig sa sugal. Ni hindi ako marunong humawak ng barahan ng seryoso o kahit magbalasa. Pero sa dinami-dami ng napasukan kong kalokohan, sugal pa pala ang babago sa akin. Nagsimula lahat ng isang gabi. Niyaya ako ni Carlo. Try daw namin makipag-tong eats. Di naman daw malakihan yung taya. Ayon, napapayag ako. Nasa likod daw ng bahay ni Aling Selina yung laruan nun. Taguyon. Kasi nga delikado na akong mahuli ng mga pulis. Minsan ang na-raid yung ibang pasugalan sa aming lugar. Pero sadyang magagaling yung mga sugalero gumawa ng paraan. Pagdating namin, hindi ko akalaing ganun pala yung lugar. Medyo malawak yon at may ilang mesa. Ang dami ring tao. Medyo mainit nga din Sir Mac. 6 kaming naglalaro sa isang mesa at may ilan din na nakatambay sa paligid. Doon ko napansin si Mang Andoy. Nasa 60s ang edad. Matandang kilalang kilala sa amin maging sa ibang barangay. Pero bihira ko naman din makasalamuha. Lasinggero, sugapa sa sugal at halos kilala sa bawat sulok ng barangay namin. Kung saan may sugal andun siya. Kung saan may inuman andun din.
Minsan na ngang nadampot yon ng mga pulis nang ma-raid yung dati nilang pinaglalaroan. Nung umpisa paunti-unti lang ang taya. 100, 200, panalo-talo ako. Okay lang naman. Pero habang tumatagal, parang lumalakas ang loob ko. Nagsimula na ring lumaki ang taya. Lahat kami parang nadadala na ng init ng laro. Pangisi-ngisi pa si Mang Andoy kasi nananalo. Habang lumalalim ang gabi, nag-break muna kami. Palamig lang daw muna. Kanya-kanyang bili ng pagkain. May naglalako din kasi ng mga pagkain at mani. Palibhasa maraming tao kaya sureball na may bibili talaga. Pagkalipas ng mahigit 20 minutos, balik kami sa lamesa. Doon ay hindi ko maiwasang mapansin yung miron na nakatayo sa likod ni Mang Andoy. Wala man lang pumapansin sa kanya. Ako lang yata ang nakakapansin. Nakatungo ito. Hindi gumagalaw. Nakasuot ng itim na long sleeves at itim na pantalon. May suot pang sombrero na nakatabing sa mukha niya. Naka all black. Kaya na-weirduhan din ako. Medyo matangkad dito. Wala din itong kasama. Kung titingnan parang walang nakakakilala dito. Kasi wala siyang kinakausap. Pero nasa likod siya ni Mang Andoy. Nakahalokip-kip. Hindi ko alam pero parang may kakaiba sa kanya, Sir Mac. Kuhang-kuha niya yung atensyon ko. Na kahit focus ako sa paglalaro, hindi ko maiwasang hindi siya tingnan. Yung lalaki, si Carlo at Ate Rita na taga sa amin lang din ang nanonood sa amin nung time na yon. Balik init na naman ang laro. Tapos biglang napansin ko si Mang Andoy. Humihitit na naman ng yosi. Pero parang namutla bigla. Tatanungin ko sana kung ayos lang siya. Pero hindi pa ako nakakapagsalita. Bigla na lang nanigas yung katawan niya. Yung mukha niya, parang nakakaramdam ng matinding sakit. Pinipilit niyang ibuka yung bibig niya, pero hindi siya makapagsalita. Kinalabit ko si Kuya Charlie na katabi ko. Kalaro din namin. Tinuro ko si Mang Andoy. Nang makita niya, bigla siyang napasigaw. "Oh, si Mang Andoy! Inaatake yata!" Doon na nagkagulo ang lahat. Lahat lumapit sa mesa namin. Gustong tumulong ng iba pero hindi alam kung anong gagawin. May lumapit para buhatin na sana si Mang Andoy. Pero bigla siyang nanglambot nun. Bumagsak siya sa sahig na parang isang basang tuwalya. May pumulso sa kanya. Tapos sabi nito, wala na raw. Patay na raw si Mang Andoy. Namatay ang matanda sa paso galang yon. Sa gitna ng kaguluhan, Sir Mac, napalingon ako sa lalaki sa likod ni Mang Andoy. Nakahalukip-kip pa rin. Hindi gumagalaw. Pero kitang-kita ko yung ngiti niya habang nakatingin sa katawan ni Mang Andoy. Sa kabigla niyang tinaas yung mga kamay niya. Parang nagdadasal ng ama namin sa simbahan. Paglingon ko kay Mang Andoy, Sir Mac, may nakita akong parang usok na puti na unti-unting umaangat mula sa katawan niya. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakita. Pero yung usok, dumiretso sa lalaking nakaitim. Parang nilamon ng katawan niya yung usok. Pagbagsak ng kamay ng lalaki, wala na siya sa kinatatayuan niya. Nilibot ko ng tingin yung paligid. Pero hindi ko na siya nakita. Nabigla na nga ako sa pagkamatay ni Mang Andoy. Kinilabutan pa ako sa lalaking nakaitim. Nag-alisa ng lahat. Lahat nanginginig at gulat sa nangyari. Inatake raw sa puso si Mang Andoy. Siningil na raw marahil ang katawan niya sa madalas na pagyoyosi
Pag-inom tapos hindi pa kumakain ng tama. Baka raw yun na ang kinamatay niya. Habang pauwi, tahimik lang kami ni Carlo. Pero hindi ako nakatiis. Carlo, pre, may nakita ka bang lalaki kanina? Nakatayo sa likod ni Mang Andoy. Tapos naka all black. Tanong ko sa kaibigan ko. Nagkatinginan pa kami ni Carlo bago siya sumagot. Wala naman daw siyang nakita. Siya lang daw sa kasi Ate Rita yung nanonood kanina sa lamesa namin. Dalawa lang daw sila. Napailing na lang ako nun. Hindi ko na kinuwento yung nakita ko. Baka kasi pagtawanan at kantsawan lang ako ni Carlo. Baka nga ako lang talaga yung nakakita. Pero simula nung gabing yon, hindi na ako bumalik sa sugalan. Pinangako ko sa sarili kong hindi na rin ako magsusugal. At least na experience ko. Tama na yon. Sa isip-isip ko, kung ano man yung nilalang na yon, parang sinundo niya si Mang Andoy. Huling laro niya na pala yon. Yun lamang po ang kwento ko, Sir Mac. Sir Mac, magandang araw po. Tonton na lang po ang itawag mo sa akin. Matagal-tagal na rin po mula nung huling beses akong bumalik sa lugar namin. Maraming rason at ikukuwento ko po sa inyo. Hindi ako basagulero noon. Sa totoo lang mahiyain ako. Hindi ako palaban. Ni wala pa akong nasalubong o natatanggap na suntok sa buong buhay ko noon. Pero nagbago ang lahat isang araw. Papunta kaming magbabarkada noon sa mall. Plano lang naming magpalamig at tumambay. Naglakad lang kami. Hindi namang kalayuan sa lugar namin. Pero bago pa kami makarating, may nadaanan kaming tindahan. Nakatalikod sa amin ang isang lalaki. May binibili ito at kaedaran lang din namin. Sabi ng isa sa amin, tropa raw yun ng mga kalaban naming grupo. Taga-kabilang street. Birahin ko raw. Wag daw ako mag-alala. Babakapan nila ako kapag pumalag. Sa totoo lang, Sir Mac, ayoko talaga. Pero nung tinawanan nila ako at tinawag na duwag, nasagi yung pride ko. Ayokong maging katatawanan. Kaya pinilit ko ang sarili ko. Lumapit ako sa lalaking bumibili sa tindahan. Kabadong-kabado ako nun. Nanginginig yung kamay ko. Pero naglakas loob ako. Walang sabi-sabi. Binigwasan ko ito sa likod ng ulo. Binuhos ko talaga yung buong puwersa ko nun. Bumagsak yung lalaki. Tumama ang ulo sa semento. Nagsisigaw yung tindera. Bakit ko raw sinuntok? Mabilis kong tinakbo ang mga tropa ko na naghihintay sa kanto. Tawa sila ng tawa. Para bang achievement yung ginawa ko. Good job daw. Ang lakas ko raw pala manuntok. Pagkatapos noon umalis na kami at dumiretso na sa mall na parang walang nangyari. Simula noon, nag-iba ako. Nabilib ako sa sarili ko. May tinatago pala akong lakas. Ako na yung laging nauuna sa gulo nun. Yung dating tahimik, naging arogante. Ako na yung bumubuli sa mga dating nang bubuli sa akin. Pero ilang linggo matapos nung araw na yon, nagsimula na akong makaramdam ng kung ano. Pakiramdam ko palaging may nakatingin sa akin. Yung kahit mag-isa ako sa kwarto, parang hindi talaga ako mag-isa nun. Madalas na din akong nananaginip. Paulit-ulit na panaginip. May lalaki raw na sumusunod sa akin. Sinusundan niya ako kahit saan ako magpunta. Maputla ito, Sir Mac. Malalim ang mga mata. Tuyot ang balat.
Galit na galit ang mukha niya tapos sasakalin niya ako kapag naabutan ako. Ang tanging sinasabi lang niya, "Magbabayad ka." Nagigising akong basang-basa ng pawis. Minsan naiihi ako sa salawal. Hindi ko alam kung bakit. Pero yung mukha niya parang pamilyar sa akin. Palaging iisa lang yung hilatsa ng mukha niya. Galit. Nung una iniisip ko stress lang siguro ako dahil sa mga gawain sa school. Tapos ang baba pa ng grades ko nun. Pero isang araw, habang naliligo ako sa banyo, naramdaman kong parang may kumalabit sa bato ko. Napalingon ako. Wala naman. Kaya binaliwala ko lang. Baka tubig lang kako. Nung nagsasabon na ako ng mukha, Sir Mac, nakapikit ako nun. Biglang may umakbay sa akin. Mabigat tapos ang lamig nun. Pagtingin ko sa kaliwang balikat ko, may payat na braso na nakapatong sa balikat ko. Ewan ko ba kung bakit hindi ako nagulat. Dahan-dahan akong lumingon. Nandun siya, yung lalaking nasa panaginip ko. Kahit hindi ko pa siya nakikitang gising ako, alam kong siya yun. Maputla, malalim ang mga mata, tuyot ang balat. Nakatingin lang sa akin pero halatang galit. Sa sobrang takot ay bumigay ako. Nanlambot ang mga tuhod ko nun, Sir Mac. Parang naputol yung hininga ko. Tapos nagdilim yung paningin. Bumagsak ako sa sahig ng banyo. Nagising ako sa ospital. Sabi ng doktor, muntik na raw akong mamatay. Masama raw ang bagsak ko. Muntik na raw madali yung maselang parte ng ulo ko. Ilang araw din akong nandoon sa ospital. Sina mama tinatanong ako kung ano bang nangyari. Pero di ko sinabi. Ang sabi ko lang nadulas ako. Yun lang. Nang makauwi na ako sa bahay, isa sa mga tropa ko ang dumalaw. Si Jomar. Kinuwento niya sa akin ang nalaman niya habang nasa ospital ako. Yung sinuntok ko raw noon, hindi pala taga-kabilang grupo. Hindi kaaway. Dayo lang. Pinabili lang ng tiyahin niya ng suka at yelo sa tindahan. Walang kaalam-alam at walang kalaban-laban. At ilang araw matapos kong suntukin, namatay daw. May natamaan daw na ugat sa likod ng ulo ng bumagsak. At ako ang dahilan. Ako ang pumatay. Tahimik lang ako nun. Hindi ko alam ang sasabihin, Sir Mac. Sa dami ng gulong pinasok ko, doon pa sa hindi ko talaga kaaway ako nakapatay. Wala ring nakaalam na ako ang gumawa nun. Hindi nakilala yung mukha ko nung araw na yon. Hindi raw maituro nung tindera kasi hindi rin kami taga doon. Walang nag-imbestiga. Hindi ko na kailangang sumuko kung tutuusin. Pero sumuko ako. Kusang loob. Hindi kaya ng konsensya ko, Sir Mac. Kinausap ko ang mga magulang ko. Ikinuwento ko ang lahat. Ang ginawa ko, yung napapanaginipan ko, yung mga gabi na parang wala akong kapayapaan. Pati na yung paglitaw ng lalaki sa banyo na siyang dahilan ng pagkadulas ko. Sinamahan ako ng mga magulang ko na hanapin ang tiyahin nung napatay ko. Nahanap naman namin. Hindi naman sobrang galit. Mabait naman kasi ang mama ko at mahinahon niyang kinausap. Sabi nito, inuwi na nila sa probinsya ang katawan ni Billy. Yun pala ang pangalan nun. Nailibing na rin daw. Nakipag-ayos ang mga magulang ko sa mga magulang ni Billy. Bumiyahe talaga kami papunta sa probinsya nila. Humingi sila ng tawad sa nagawa ko. Pinaliwanag nila na napag-utusan lang ako. Na bata pa raw ako. Nadala lang sa tukso ng mga barkada.
Nagmakaawa sila. Nangako din ng malaking kabayaran. Sabi pa ni Mama, hindi raw sapat ang perang yon para sa buhay ng anak nila. Pero sana makabawi man lang sa sakit at perwisyong idinulot ko. Ako din, Sir Mac. Humingi rin ako ng tawad sa harap nila. Luhaan pa ako nun. Hindi ko alam kung napatawad nila ako talaga. At wala naman akong magagawa kundi tanggapin kung anong desisyon nila. Hindi ako kinasuhan. Hindi ako nakulong nun. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko pinagbayaran ang kasalanan ko. Marami ring nangyari sa buhay ko na hindi ko na kailangang banggitin. Magmula noon, hindi na ako bumalik sa mga barkada ko. Umiwas na ako. Lumipat din po kami ng tirahan. Tinapos ko ang pag-aaral ko. Nakahanap ng magandang trabaho. Naging tahimik ang buhay ko. Pakiramdam ko naman na patawad na ako ni Billy. Kasi buhat nang nagpunta kami sa kanila, hindi na siya nagparamdam. Wala na akong nakita. Wala na yung mga panaginip. Pero Sir Mac, hanggang ngayon, hindi ko pa rin napapatawad ang sarili ko. Hanggang dito lang po ang kwento ko. Maraming salamat po.